So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again to JLat Vlog. So ayan po, for today's episode po ay andito po tayo sa isang barangay dito po sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija. At meron kaming ipapakita po sa inyo na ito naman po ay rice field o farmland po siya. So ito po, kung nakikita nyo po itong kinukuha ko ng video po ngayon, ito po ay meron pong sukat na 5.7 hectare at yung presyo po ng property na ito ay 5.5 million. So kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, kausapin na lang po natin yung mismong may-ari. So sa ngayon po, kasama po namin yung caretaker. Andito po sila ngayon, sinamahan po kami dito sa property na ito. At ito nga po ay nakaalong irrigation road. At ito po yung irrigation canal. Ito yung pinaka main canal po dito sa bayan po ng Talugtog. Ito po ay itong kanal na to ay papunta po sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. So ang property po, ito na po itong kinukuhanan ko po ng video po ngayon. At meron daw pong 7,000 square meter po dito sa kabila na portion po ng kasama sa property. So itong property po ay nakuhanan po ng irrigation. At ang nakuha daw po yata nasa 9,000 square meter daw po yung nakuha. Ay mga 9,000 kulang-kulang. Nailas na yun. 7 hectare. Dati po siyang 7 hectare. Ngayon po ay nailas na po nila. Natanggal, na-subdivide na po yata nila. At yun nga po, 5.7 na lang daw po natitira na property ng may-ari. So ito nakuha ng gobyerno ay nasa mga 9,000 daw po, o kulang-kulang 1 hektarya daw po ito nakuha ng irrigation. So hanggang doon po yan sa property. Sa part po na yan, paganoon na daw po siya hanggang doon sa may mangga. At paganoon na rin po siya hanggang dito sa may Jimelina. Paganoon na po rito at papunta na po doon. So 5.7 hectare. At buhay pa naman po yung nakapangalan sa title. Nasa 50 plus na daw po yata yung edad ng may-ari. At nakapangalan daw po sa kanya yung title. Ayon po sa caretaker ng property. Ayon din po sa source po namin dito. So yung source po namin, kasama po namin dito. At ipinakita po nila itong property na ito. Ayan. So ito po yung irrigation na road. At dun, may irrigation road din po dito sa kabila. Mas maganda nga lang po dito sa kabila yung daan. Dito po kasi ay bihira pong madadaanan. Ayan, sa ngayon po ay medyo maputik. Pero pwede naman po, makakapasok naman po yung mga 4x4 po dito. At ang lapad po ng irrigation road siguro nasa mga 4 or 4.5 meters po ang lapad po niya. Ayan, pwede po magsalubong yung dalawang sasakyan. So ito po yung road. Ito yung road na dinadaanan ng mga harvester sa araw po ng anihan. Ayan. Sa ngayon po ay mga ano pa yung mga tanim nilang mga palay. Mga nasa isang buwan mahigit po siguro itong mga to. So dito sa property na ito ay meron pong mga iba't ibang mga puno nakatanim. May mga Jimelina, may mga mangga rin. Mga ilan nga lang. At may mga kawayan, ipil-ipil. Ayan, may mga aratilis. Tapos may mga dito yung malunggay, siniguelas. At doon po isang boundary sa may tawag dyan yung Jimelina. At meron din pong fish pan ito. Ayun po yung fish pan po niya. Dalawa yata sinabing fish pan sa akin kanina. O dalawa po yung fish pan na sinabi sa akin. Ayan po yung fish pan. At ayun, yun na po yung kung nakikita nyo po, yun po yung tulay ng irrigation na papunta dito sa kabilang dito sa property o sa kabilang property. So pwede naman po maglagay ng culvert dito sa irrigation. Tinanong namin yung caretaker kung pwedeng maglagay kung sakali ng culvert. Ayan, pwede naman daw po, sabi nila. Ayan, pero ipagpapaalam pa rin sa NIA para at least mas maganda po na kung gusto niyo dito part magbahay kung sakali ay maglagay na lang ng culvert po. Ayan. So limited lang po kasi yung sinabi sa aming detalye ng property nito, dahil itong property nito ay karamihan po ay palayan po yung maluwang. Ayan, talagang agricultural lot po siya. At ang sabi nga po ng caretaker, pag first cropping daw, umaani daw sila ng mga 300. Depende pa yun kung binagyo or pero pag second crop daw po, umaani po sila ng mga 500. Ayan. Pero depende pa rin po yan sa sa kung tawag dito, sa pag-aalaga nyo sa mga pananim na palay kung sakali.
Depende rin po kasi sa panahon po yan, depende rin po sa kung may mga bagyo, malakas na bagyo, doon na po kasi nasisira ang mga pananim. Ayan. Tapos kung nagkaroon ng El Nino, mga ganyan, doon po nasisira yung mga palay. Pero pwede rin naman pong tamnan ito ng mga gulay, mga siguro ito portion. Pwede yung ibang portion tamnan nyo ng palay, yung ibang portion tamnan nyo ng gulay, yung ibang portion tamnan nyo ng mga fruit bearing. Pwede po yung ganun. At least may tatlo kayong pagkukuha ng income, at mabilis lang po natin makukuha yung ROI o return of investment po. Ayan. So kitang-kita dito po yung bundok ng o yung Mount Bangkay na tinatawag dito sa part po na ito. Yung bundok po na yan ay sakop na po yan ng bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. Ang layo po natin sa Talugtog town proper, estimate ko siguro mga kulang-kulang 10 kilometers po siguro. Medyo ay rough road nga lang po yung part na madadaan natin, pero sa bandarian po ay mga sementado na po yung daan. Ayan. Sa T-Flex siguro estimate ko mga kulang-kulang kalating oras po siguro ang biyahe o driving. Sa Manila mga 3 oras po ang biyahe. Ayan. Ito po ay income generated na po itong property na ito. Ayan. At pwede kayo mamingwit po dito sa sa irrigation canal, kasi may mga nakikita po kayong mga isda po dyan, mga tilapia o mga iba't ibang uri ng mga isda na pang tubig tabang lang. Ayan. So ayan po. Tapos na po nilang kuhanan ng drone video. Panoorin nyo na po sa pinakadulo po ng video na ito. Ayan. Yun nga po, kung may mga ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, at pasensya na po kung hindi ko siya nalibot lahat dahil maluwang po ang 5.7 hectare. Isang hektarya pa nga lang po, hirap na akong libutin. Ayan. So yung drone na lang po ang maglilibot po sa inyo sa property na ito. Ayan. At imamarking ko na lang po yung mga boundaries kung sakali. So ayan po, kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, ay tawagan nyo na lang po ako or i-text nyo po ako. Naka-flash naman po sa screen yung aking number. Ganoon din po yung aking number ay naka-register po sa WhatsApp, Viber, at pwede nyo kong kontakin sa messenger din po. Ayan. So kung bago pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag nyo sanang kalimutan po mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago namin listing sa mga lot for sale. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.